So ayan mga kadabs, bali binuksan natin tong isa. Ito yung sa atin, buksan natin. So maso-surprise ka ng laman niya ay pinagtatanggal na pala yung mga connector. So kaya hindi na natin ma-power on, kasi kagaya ng switch, power switch, nakatanggal na siya, naka-plug na siya. Tsaka yung sa battery naka-plug. Kala ko naman nagcha-charge nung trinay kong isaksak yung power adapter. Kala ko nagcha-charge siya. Yun pala ay naka-unplug. Tsaka yung switch naka-unplug din. So check natin to kung ano ang pinaka niya. Ito yung pinaka board niya. Halos same lang ng ating board dito din sa Kassel, kasi nga parang isa lang din naman yung Holman nila. So yan yung kanyang battery, 7.4 volts, 3600 milliamp. So apat yan na linchong, parang dalawang parallel tapos 2 series yung connection niyan. So ito yung module niya para sa supply din ng ilaw, LED lights dyan. Yan yun, ito siya. And sa microphone, ito yung sa microphone. Yan, microphone niya ito, RX na mayroong MWX13 1.3B or B 1.3. So tingnan natin yung indication kung ano yung cause ng sira niya, kasi ito parang wala na yung mga diode dito. So wala na yung mga diode dyan, parang trinay na din tong gawin. Wala na yung mga diode. So yan, bridge type diode dito, and pinaka supply nya. So try natin, kasi ito ang primary nya or pinaka power supply nya dito. Andito yung capacitor, wala na din. Sim lang to nung atin, o di kaya yung resistor nya open lang. Kaya kailangan natin to i-test and double check. Baklasin natin yan dyan. Ang ano lang dito kasi parang binaklas na, kasi wala nang dikit yung bigay nito, o parang black na dikit, wala na siya. So tanggalin natin to. Santo dun sa ating ilaw, supply ng ilaw natin. Tapos ito ay sa speaker, dalawa yung wire niya sa speaker.
ito ay sa microphone. Yan, microphone. Ito ay sa antenna. Antenna, ANT. Yan, ANT. Isa lang. Tapos sunod ay yung 5 volts LED or LD, ground, tsaka volume plus and volume minus. So dito yan, dito din LED display. Yan, yung malulutong na sila. Tapos dito ay itong isa is ground and key, BCC and GIR. So dito rin parang volume at saka module control. Yan, tanggalin natin. Ito yung pinaka IC board nya or pinaka supply nya. Andito na din yung supply, andito na din yung amplifier. So ito yung pinaka needs nating i-troubleshoot. So LED lights, so it means buhay pa yung supply natin papunta dito sa display kasi may nag-iilaw pa. So isang speaker muna ito mga kanabs kasi late na ngayon, siguro magte-10 na, 10 PM na, para may ma-i-upload lang tayo. Ito yung plug na battery. So pati yung battery niya pala nasira din, yung plug ng battery. Andyan pa naman yung mga diode niya and switch, but saka switch. Ito ginalaw na to dito. Ito A plus at minus lead. So parang wala tayong maano dito sa ano, pero try natin. Sisayin natin yan. Pagapangin natin yung pag-test ng supply kasi may indicator na display dito. Nagdi-display naman yung ating ano, LED dito. So ito lang ang wala kasi yan wala na yan dyan. Power switch tsaka yung battery. Ito yung sa B plus natin is dito yan, malaki-laki yung B plus natin. Ayan. Tapos check natin dito, check din natin ito kung mapakinabangan pa natin itong battery dito. Ito yung mga kadabs na pinalitan ko na 5 watts 0.5 or 5 ohms. Yan, itong resistor na to. Sa nagtatanong dyan, ito lang ang ginawa ko doon, ginamperan ko yan dyan. Tapos dyan yung dito pala na nilagay yung resistor kasi hindi ko pa nadukot to, hindi ko natanggal to doon. Dito ko siya kinabit.
So, ang IC natin dito mga kadabs, kaya magugulat kayo na mamatay yung ating itong amplifier or Bluetooth speaker natin. Kasi itong IC lang natin. Sobrang liit niya. Yan lang yung IC natin. Ang ano ng IC natin is 2410L6 or L8. Tapos may nakalagay na IS4110B or 08. Hindi masyadong maaninag siya. Ito may sunog, parang sunog tong isang IC nya. May harang. Tapos paano ko nalaman na ito yung IC? Kasi may heatsink dito, pero hindi total heatsink yan. LED lead yan na kinalat yan para lumawak lang yung kanya pinaka terminal na or heatsink nya, mag-absorb ng heat to. Pero nakakonect siya sa ground or negative side ng capacitor. So yun lang, share ko lang tong parts na to mga kadabs, kasi next natin na video troubleshoot natin to, itong tatlong to. So mapapakinabangan ko lang talaga na malinaw dito ay yung kaha nya, kasi wala naman siyang power adapter, wala naman siyang microphone na kasama. Yung kaha nya tsaka yung speaker nya. So I think sa binayad ko sulit naman. Hindi ko lang isasabihin yung price kasi baka makita nyo yung sealer na yun. Tapos respect na lang din sa price nya, kasi binigyan niya tayo na konting percentage na mababa. So konti lang naman nakatawad tayo dito ng mababa mga kadabs. So yan, share ko lang to ngayon para at the same time may ma-upload tayo.